Magandang araw sa inyo mga kapulutan. Ngayong araw, isang imbento na naman po ang gagawin natin. Siyempre, araw-araw tayo nag-iimbento ng mga pupulutanin natin ngayon. Happy Fiesta, Barangay Nauri nga pala. Ang iluluto kong pulutan ngayon ay based sa isang shrimp. Papalitan natin ng baka. Kung paano ko gagawin yon at kung ano yon, tara! Meron ako ditong hiniwa ng maninipis para siyang pang tawag dito, tapa, manipis. Ang gagawin natin mga kapulutan, dahil saglit lang natin to iluluto, bababad ko lang muna sa baking soda. Etong baking soda, ito yung tutulong sa atin para mabilis lumambot yung ating karne. $10 minutes. Pagkatapos ng mga 10 minutes mga kapulutan, alam nyo yung iba, hindi na binabanlawan to. Ako, ang ginagawa ko, binabanlawan ko talaga. Kasi, meron siya kasing, para sa akin meron siyang parang lasang bakal pag hindi mo siya binanlawan. Yung aftertaste po niya, yung nalalasahan ko kasi, kaya ang bisyo ko pag eto, ginagawa ko, binabanlawan ko po talaga siya. So, babanlawan po natin ngayon. Kapulutan, start na tayo dito sa ating celery. Delikado, madikit. Na pasok kasi sa freezer, kaya delikado yung pag start po tayo sa celery at saka sa bell pepper. Pagka ganito na po ang itsura niya, pwede na nating ihulog yung ating maninipis na hiwa ng baka. Kapulutan, saglit lang gawin to. Napakasimple lang. Simpleng pulutan pero masarap. Sir Odebay, maraming salamat sa Creole. Gagamitin ko na po. Maglalagay lang ako ng ganyan dito. Yan, mga ganyan na kadami. Tomato sauce. Takpan at pakuluan ng mga 10 minutes. Bawang. Oyster sauce. Bubong. Kapulutan, luto na po ito, pero bibigyan pa natin siya siguro ng mga 5 minutes. Lalagay ko lang yung dahon ng celery. Antayin lang natin maluto niyan at we're good to go. Nuipas na nga po yung 5 minutes at okay na to. Tara! Plating na tayo. Kapulutan, eto na nga po yung ating beef Creole. Pasalamatan ko lang po muna si Sir Odi na nagpadala sa atin. Actually kasama yan sa package ni Migo Matet, pero
Parang pinaiwan ko muna to. Gagamitin ko kasi. Nakiburaot. Cheers kapulutan. Super lambot. Ang ganda talaga nung nagagawa ng baking soda sa ating mga lutuin kasi napapalambot na maayos yung karne. Kung point na mabilis lang siyang maghiwa-hiwalay dun sa loob ng ating bunganga. Sarap na ito mga kapulutan. Pwede nyo itry ito. Sa mga hindi pa po masyadong familiar sa ganitong ingredient. Ang lasa po niya ay para lang po kayong kumakain ng, alam niyo yon, yung beef noodles. Parang ganun po yung lasa niya. Pero nga lang, wala po siya halos sabaw. Isa pa. Kukunaw na lang. Pag nabunga nga, kukunaw na ako. Cheers! Pag ganito ang pulutan, para kung ayaw ko nang tumigil. Sobrang lambot. Niluto lang natin siya in total of 15 minutes. Yung karne. Yung preparation time naman, mas matindi yung pagpapalipis ng baka. Yun yung pinakamahirap sa lahat. Pwede. Pero siguro, kung may pagkakataon na ulitin ko to, gagawin ko siguro medyo lalaputan ko yung sauce niya para kumapit sa karne. Para maging presentation na rin, maging shiny. Siguro lalagyan ng cornstarch para makintab po siya. Pero flavor wise, okay na siya. Parang ayoko na tumigil. Hindi talaga ako mahilig kumain pero sa ganitong luto parang natakam ako bigla. Hulog pa. Sobrang lambot. Tanggal ka agad. Dapat pala yun isang buong subo na, isang malaking subo. Sarap nito. Actually, first time ko din gumawa nito. Invento nga po tayo eh. Cheers ulit. Susubukan ko yung sabaw. Kaso lang hindi pala ito sabaw. Salsa po pala to. Tama. Para nga siyang beef noodles. Ganun yung amoy. Ganun yung lasa. Gawa kaya tayo ng noodles. Gamit yung eto. Parang tingin ko po pwede. Beef noodles. Alam, paano tayo sotanghon? Kasi yung noodles natin dito na ano eh. Tawag dyan. Nalalabsa. Yung parang pag nasobrahan is nadudurog. O kaya batchoy. Batchoy, tama. Batchoy. Batchoy, pwede po ito mga kapulutan na gawin nating batchoy pala, pampalasa sa ating batchoy ha. Tama, buti na lang naisip ko yun. So, siyempre,
Pag gumawa tayo ng batchoy, huwag na natin papangalan ng batchoy kasi masisira lang natin yung image ng authentic na batchoy ng La Paz, Iloilo. So ayaw din natin mangyari yun. Gaya ng ginawa ni Pambansang Yobab. Kaya pag nagko-comment po kayo ng ito lang din advice ko kay Pambansang Yobab. Pagka nagpo-food review po kayo, nagpo-food review ka at hindi mo type yung lasa, hindi mo po kailangang insultuhin yung restaurant, yung luto, yung mga dish na natikman mo, ayaw mo. Ganito lang po, tuturuan po kita. Ganito lang masarap na sabihin or magandang sabihin na hindi siya nakaka-insulto at the same time magiging tawag dito constructive criticism. Ganito, etong linya na ito powerful to. Sabihin mo lang, hindi siya pasok sa aking panlasa. Powerful yan. Yan lang ang sasabihin mo, hindi pasok sa panlasa mo. Kasi tayong mga tao, iba-iba po tayo ng panlasa. Maaring para sa'yo, hindi masarap, pero sa iba, or sa karamihan nga siguro pa, masarap para sa kanila. Maaring, kasi nakita naman natin yung kondisyon ng katawan ni Pambansang Yobab. Meron yan, ang explain nga sa akin ng kaibigan kong doktor, naaapektuhan yung taste buds mo. Dahil sa may mga certain conditions dyan sa katawan mo na nakaka-apekto ng iyong taste buds. So, yun lamang Pambansang Yobab at mga kapulutan. Maraming salamat. Paalala ko sa inyo, pwede nyo pong gayahin to, Puera Biro. Maraming salamat po.